my beloved Boss Mike Cervera. So eto na, mga kababayan ko, grabing sama ni Sara dito kung totoo itong mga balita na to. Dahil ito'y notaryado na affidavit po ng dati nilang tauhan ng kanyang tatay na sino? Si Rodrigo Duterte na tatay nilang karton. Ganon. Eto na, tuloy. Katunayan anya ang kontrobersyal na magnetic lifter noong 2018. Mister ni Noy Davao City Mayor Sara ang nag-utos sa kanya para mailabas ito sa kustodiya ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port na kalaunan ay natagpuan sa Cavite na wala ng laman. Halak ka, kita nyo? Siya pala ang inutusan. Siya mismo ang inutusan na maglabas sa custom. At noon, ang custom commissioner ay si Paeldon. Sino si Paeldon? Isa hong naligaw na landas na Magdalo. Na ngayon, nananahimik, hindi na nagsasalita, Di nyo ba napansin? Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sabi ni Erwin Valera, road to 280k na. Pwede naman 300 Diba? Nagets nyo na. Grabe. Tapos ang pinagbintangan dyan, si Taguba. Si Taguba ang pinagbintangan dyan. Tuloy. Sa kwento niya sa akin talaga lang, wala naman daw talagang alam yung Taguba at naging biktima lang. Siya dapat ang maglalabas noon. Naku mga kababayan ko! Tama yung chismis natin. Sabi ko sa inyo, tama yung chismis ko. Sabi dito, nabanggit yung Taguba. Wait lang. Alam yung Taguba at naging biktima lang. Siya dapat ang maglalabas. Naging biktima lang daw yung Taguba. Kawawa naman yung Taguba. Maraming nagalit doon. Oo. Tracking ang negosyo nun Yung po bang nagdi-deliver ng mga nilalabas sa custom, tapos i-deliver kung saan-saan. Oo, ganon. Mukhang naarkila yung truck ni Taguba. Tapos sa kanya na binintang. Halak ka mga kababayan ko, kawawa naman Noon, dahil labas-pasok nga daw siya sa custom. Pero dahil hot item, hindi niya nilabas. At may report na lang niya doon sa nagutos sa kanya na hot item, sir, may nakamata na dyan. So, dinaan na lang sa... Ang term niya is pinera na lang, kaya nilabas yung magnetic lifter. Lako, pinera na lang, mga kababayan ko. Nang manalo si Sara bilang Vice President, inatasan daw siyang bumuo ng Vice Presidential Security and Protection Group para sa seguridad at intelligence work ni VP Sara. Siya daw mismo ang nagpakilala at nagrekomenda kay Colonel Dennis Nolasco na umano sa mga estudyante niya sa Presidential Security Group. Mabigat din ang kaalaman nito, si Manong Ramil, mabigat din ang kaalaman. Biruin nyo, mga estudyante niya yung mga nirekomenda niya kay Sara. At si Nolasco naman ang kumuha ng serbisyo ni Noy Colonel Raymond Dante La Chica para pamunuan ang Vice Presidential Security and Protection Group. Eto na ngayon yung mga malalapit kay Sara. Itong sila La Chica, itong sila Nolasco, di ba? Eto nga daw yung mga nagwi-withdraw ng mga pera ng confidential fund niya, di ba? Grabe mga kababayan ko, sobra silang sugapa sa pera. Para bang wala na silang kabusugan sa pera. Dapat si Manong Bongbong sinama niya di ba? Ikaw, Martin, ikaw, Saldico, ikaw Sara. Mali. Ikaw, Saldico. Ikaw, Sara. Ikaw, Martin. Wala ba kayong kabusugan sa pera? Dapat ganun, Dapat ganun yung sinabi ni Manong Bongbong, dinamay niya si Sara. Grabe ang tatakaw sa mga pera ng mga hayop na to. Di ba,
Hayop na yan. Oh, tatakaw eh. Naging katrabaho niya umano sila Nolasco at La Chica para mag-transport ng malalaking halaga ng pera sa iba't ibang tao. Batay na rin umano sa utos ni VP Sara. Nako, tinuturo talaga si Sara, mga kababayan ko. Si Sara ang nag-uutos. Grabe. Kaya pala mga kababayan, itong si Sara galit na galit kay Martin. Anong kasabihan? Ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Tama ba? Tama ba mga kababayan ko? May kasabihan tayo niya na. Baka nakakalimutan nyo lang, pinapaalala ko. Ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Tingnan nyo naman si Sara. Grabe na ho ito eh. Kaya ho mga kababayan ko, tanggap na ni Sara na sa impyerno mapupunta eh. Kahit nga pati pagka-presidente kukunin niya eh. Kawawa yung Taguba, tama, kawawa. Abay, pinaako eh. Oh, yan. Grabe. Eto na. Isang duffel bag umano na puno ng pera ang dineliver sa isang comedy bar na pag-aari at binibisita ng mga alumni ng San Sebastian College of Law na sa Timog Avenue sa Quezon City. Nako, kilala ko yan! Payo! Grabe kayo ha! Hindi man lang kayo namahagi. Grabe to mga kababayan, ibang klase to. Ibang klase to. Yung mga pera mga kababayan na ini-issue nila na sinasabi nila, na binibigay din daw ni Martin Romualdez sa Kongreso, gawain din pala. Sabi ko sa inyo ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Eto na. Mayroon din umano siyang dineliver na duffel bag na naglalaman din ng 33 hanggang 35 million pesos sa Cabuyao, Laguna na laan para sa isang mayor. Hala ka, nakalaan daw sa mayor, 33 million para sa isang mayor. Grabe, no? Pinamimigay lang yung milyon-milyon, mga kababayan ko. Tanungin nyo kung magkano salin ni Sara. 80 million. Magkano salin ni Dugong? 37 million. mga kalokohan nila no? Nasa 80 million pesos naman ang idineliver niya sa parking lot ng malaking mall sa Mandaluyong kung saan kaparehong paraan ang ginawa niya sa ombudsman na iiwan ang sasakyan na naglalaman ng pera at iniwan ang susi ng kotse sa ibabaw ng kaliwang unahang gulong. Nako, grabe, merong instruction. May password, may password. Meron silang password kailangan, bossing, ganito lang yung ticket ng parking nasa dashboard. Yung susi ilalagay ko sa bandang kaliwa, doon ko ipapatong sa bandang kaliwa ng gulong. Ang laman ng van ng sasakyan ay tumataginting na 80 million alam mo na gagawin mo dyan. Tindi, no? Ang tindi nila, mga kababayan ko. Ibang klase. Ibang klase takaw ng pera ni Sara. Ang kalaunan niya ay nakita niya na lang na minamaneho ng asawa ng isang ombudsman prosecutor na kaklase umano ni VP Sara sa law school. Lakakaklase! Okay na. Talagang kuni-connecta, mga kababayan, no? Kaklase sa law school, asawa na taga-ombudsman daw. Naku, grabe. Kaya naman pala. 'Di ba? Kaya naman pala. Grabe, 80 million binigay doon sa asawa nung kaklase ni Sara na taga-ombudsman daw. Ang kaparehong sasakyan kanyang iniwan. Pebrero noong 2020 niya, ang pinakamalaking delivery niya ng pera na umabot ng 1 bilyong piso, lulan ng Super Grandia na kanyang kinuha sa parking lot ng fast food chain sa Kamuning, Quezon City.
Grabe mga kababayan, 1 bilyon! Ang dami mga kababayan, 1 bilyon! 1 bilyon! Grabe no? 1 bilyon yung dinideliver nila. Saan galing ang kwarta? Kayo, saan galing ang kwarta na bilyon-bilyon? Oh, ha? Ni Sara. Ano yan? Nag-networking siya? Ha? Nag-networking si Sara? Ganon? Nag-networking? Ha? Yan ba yung ano? Double your money? Kaya biglang may 1 bilyon na nag-invest? Grabe, no? Grabe, no? Bilyon-bilyon yung dinideliver, oh. Grabe. Matindi ito. Ibang klase ito, mga kababayan ko. At i-deliver ang sasakyan sa Wait! Tignan nyo, ha? Pakinggan nyo, eto. lulan ng Super Grandia na kanyang executor na kaklase umano ni VP Sara sa law school ang kaparehong sasakyang kanyang iniwan. Grabe. Pero noong 2020 niya, ang pinakamalaking delivery niya ng pera na umabot ng 1 bilyong piso, lulan ng Super Grandia na kanyang kinuha sa parking lot ng fast food chain sa Kamuning, Quezon City. Grabe sila nung panahon ni Digong, ano? Nagpayaman talaga sila Duterte. Naniniwala na kayo sa akin ngayon? Lahat ng mga illegal na pagkakakitaan ng pamilyang Duterte, ginawa nilang lahat. Lahat ng pagkakakitaan na illegal, lahat yan, hindi pinalagpas nila Duterte, yung pamilyang yan. Di ba? Tama? Oh, grabe, no? Mga kababayan ko. Okay. Tapos ngayon, magpe-presidente na naman si Sara. Eh di lalong nalubog na ang Pilipinas. Abay, papatayin tayong lahat niyan. Oo, mga kababayan ko, lahat papatayin ni Sara para lang para lang maisagawa ang pagnanakaw niya. Mga putang inan to, ano kayang gagawin sa pera? Hindi ko malubos maisip, mga kababayan Ano ang gagawin sa pera? Ako nga, meron lang akong 20 mil sa bangko, masaya na ako Wag lang talagang nabablanko yung account, May 20 mil lang sa bangko, pwede na Diba? Kayo nang bahalang humusga dyan, At i-deliver ang sasakyan sa Katarungan Village sa Muntinlupa City na kinuha ng 2 lalaking nakaabang doon ang dala niyang Grandia. Grabe. At kalaunan niya ay nakatanggap siya ng tawag mula mismo kay Pangulong Rodrigo Duterte na punta na sa dapat makatanggap ang nasabing pera. Grabe. I-submit to sa Office of the Ombudsman para magkaroon ng investigasyon kasi nasa power naman ng Ombudsman na magpadala ng fact-finding body doon or magpadala ng mga investigador para ma-validate nila yung kwento rito. Nako po. Sabi ni Atty. Palad, nabuo ang affidavit batay sa mga sulat kamay mismo ni Madriaga na kanyang isinusulat sa 4 na beses na pagbisita ng abogado sa BJMP facility. Nanotaryohan ito nito lang November 29. Matapos mapayagang makapasok sa BJMP facility ang dry seal at ang abogado kung saan pinanumpaan ni Madriaga ang kanyang salaysay. Nabigyan na ng kopya nito ang Office of the Vice President. Teka, yung notaryo ba niyan, hindi nyo pineke tulad ni Piluka? Wait lang, attorney. Paalala lang Huwag nyong gagayahin si Panutya. Sino? Si Panutya. Si Marcoleta na may anak na panot din. Hindi ako nagnakaw. Panot! 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 Di ba? Siguraduhin nyo yung notaryo niyan Baka mamaya pikein nyo rin Mawalang visa yan. Grabe, no? Ang tindi, mga kababayan. Grabe talaga ito. Matindi ito. Sobrang tindi. Para sa pahayag ni VP Sara na ating i-ere sa oras na magsalita ang pangalawang Pangulo. Bukas din ang Abante at Bilyonaryo News Channel. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagsasalita si Sara. Siguro inuuto-uto ni Sara yan kaya pumupunta doon sa kulungan. No?
Inuuto-uto ni Sara. Sabi ni Sara, oh Manong Ramil, magkano ang gusto mo? Wag ka lang magsasalita. Atay ka niya! Pag naging presidente ako, ikay makakalaya. Atay ka niya! Diba? Grabe, tindi nito. Siyempre, hindi paniniwalaan ng mga DDS yan. Mga tangat bobo yan eh. Kahit na magsalita yung dati pa nilang kasama, yung mismong nagdi-deliver, yung mismong naghahatid ng sandamakmak na kwarta, at utos niya, utos ng tatay niya, hindi paniniwalaan ng mga tatanga-tanga, bobo mangmang na mga DDS. Our beloved Boss Mike Cervera.